Team, listen up. Gusto kong i-welcome natin ang pinakabago nating junior developer. Nakangiting tumayo si Macy sa gitna ng malawak at modernong opisina ng tech company na matagal na niyang pinapangarap pasukan. Suot ang isang formal ngunit komportableng blouse at slacks. Inihanda niya ang sarili para sa pinakaunang araw niya sa trabaho. Macy, meet the team. Patuloy ng HR manager habang tinuturo ang mga taong nakaupo sa kani-kanilang workstations. At syempre, ang magiging direct supervisor mo. Meet our lead and senior developer. Lumingon ang HR manager sa direksyon ng isang glass office sa dulo. Eksaktong bumukas ang pinto nito at iniluwa ang isang pamilyar na matangkad na lalaki. Nakasuot ng itim na long sleeves na nakatupi hanggang siko. Seryoso ang muka at may hawak na tablet. Mr. Ethan Lacuesta. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Macy. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at pakiramdam niya biglang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng opisina. Nang mag-angat ng paningin ang lalaki at magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Macy ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Bahagyang natigilan si Ethan sa paglalakad, ngunit mabilis ding nakabawi at ibinalik ang malamig nitong ekspresyon. Sir Ethan? At sa isang iglap, tila bumalik kay Macy ang mga alaalang 3 taon na niyang pilit ibinabaon sa limot. Sulyap sa nakaraan. Macy, dito ka na naman magla-lunch sa library? Aminin mo nga sa akin. Crush mo ba yung bagong professor natin, ha? Muntik nang mabulunan si Macy sa kinakain niyang sandwich. Mabilis niyang sinara ang makapal niyang libro tungkol sa programming. Ha? Hindi ah. Sus, kunwari ka pang nagre-review ng codes. Kanino ko pa napapansin yung mga tingin mo kay Sir Ethan mula rito eh. Pangaasar ng kaibigan niyang si Mia. Nakangisi pa ng malapad habang pasimpleng tinuturo ang pwesto ng bago nilang professor sa kanilang table. Aminin mo na kasi. Gwapo naman talaga siya, diba? Ang gwapo-gwapo niya. Hindi nakasagot si Macy. Totoo naman kasi. Nagsimula lang yon sa simpleng paghanga. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanilang Sir Ethan? Bukod sa bata pa ito para maging professor sa Computer Science Department, napakagaling nitong magturo, napakabait at napakagwapo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang simpleng paghangang iyon lumalim. Naging porsigido si Macy. Palagi siyang umuupo sa unahan, nagtatanong kahit alam na niya ang sagot sa algorithm, at nagpipresentang tumulong sa pagdadala ng mga gamit nito. Mapalapit lang siya sa binata. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Bye, Macy. Ingat pa uwi ah. Abala ang lahat sa student organization para sa isang malaking event ng kanilang college department. Bilang isa sa mga officers, inabot na si Macy ng madaling araw sa campus para tapusin ang mga layouts at system check. Nang pauwi na siya, napadaan siya sa faculty room at bukas pa ang ilaw sa opisina ni Ethan. Dala ng pagod, antok at bugso ng damdamin na matagal na niyang itinatago, pumasok si Macy sa loob ng faculty room. Ang tanging liwanag na lamang ay nagmumula sa table sa dulo. Sir Ethan, nandito ba po kayo? Mag-isa lang si Ethan at nakasubsob sa laptop nito. Nang makita siya ng binata, halatang nagulat ito. Mabilis nitong isinara ang laptop at tumayo, pilit na naglalagay ng propesyonal na distansya sa kanilang pagitan. Macy, gabi na. Ano pang ginagawa mo rito? Sarado na ang mga building.
Hindi sumagot si Macy. Humakbang siya palapit. Rinig na rinig niya ang dagundong ng sarili niyang kaba sa dibdib. Macy, umuwi ka na. Delikado na sa labas. Sir, alam niyo po na may gusto ako sa inyo, di ba? Bakit niyo po ako iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Professor mo ako, estudyante kita. May hangganan ang pwedeng pag-usapan natin. Hangganan. Bago pa man makapag-isip ng maayos, sinara ni Macy ang kanilang distansya. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo ni Ethan. Hinila ito pababa at hinalikan sa mga labi. Gulat na gulat si Ethan. Mabilis nitong hinawakan si Macy sa mga balikat at malakas na inlayo sa kanya. Macy, stop! What do you think you're doing? Professor mo ako! Wala ka na bang respeto? Respeto? Paano naman po yung nararamdaman ko? Hindi na nagpatinag si Macy. Desperada siyang tumitig sa binata at nagsimula ng mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang tanga. Mabigat na ang lahat ng dinadala niya sa kanyang dibdib. Ikakasal ka na raw, sir. Narinig ko kanina sa faculty. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Bahagyang bumuka ang bibig nito pero walang lumabas na salita. Ang katahimikan nito ay parang kumpirmasyon para kay Macy. At ano naman ang kinalaman nito doon? Hindi niyo po siya gusto. Alam ko yon. Mga magulang lamang ninyo ang may gusto ng kasal, di ba? Macy, are you stalking me? Narinig ko po ang lahat sa mga faculty kanina. At ang unfair. Bakit may ibang taong makukuha kayo kahit na hindi naman talaga kayo gusto? Macy, bakit ka ba nagkakaganito? Dahil gusto kita, Sir Ethan. 2 taon. 2 taon ko na po kayong gusto, Sir Ethan. At hindi na ako bata pa para iwasan nyo ng ganito o para hindi nyo maintindihan. Alam kong nararamdaman mo rin to, sir. Macy, bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Kahit ngayon lang. Tuluyan nang lumapit si Macy at hinawakan ng kamay ng binata. Bago kayo matali sa iba, bigyan niyo po ako ng pagkakataong maiparamdam sa inyo na totoo itong nararamdaman ko. Hayaan niyo akong mahalin kayo. Kahit ngayong gabi lang. Tinitigan siya ni Ethan. Sa mga matang iyon, nakita ni Macy ang pagguho ng pader na pilit nitong itinatayo sa kanilang pagitan. Nakita niya ang lungkot, ang pagnanasa at ang pagpigil. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Ethan. Muli siyang humakbang palapit at hinalikan ni ito ng mas mariin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Macy ang malalim na pagbuntong hininga ng binata sa kanyang bibig. Tuluyang bumigay ang pagpipigil nito. Sa isang iglap, ang mga kamay ni Ethan na kanina ay tumutulak sa kanya ay mabilis na lumipat sa kanyang bewang at hinila siya palapit. Ginantihan ni Ethan ang kanyang halik. Hindi bilang isang guro, kundi bilang isang lalaking matagal nang nagpipigil. Puno ng gigil, ng init at ng desperasyon. Napaupo si Macy sa ibabaw ng mesa ni Ethan. Nagsilaglagan ang mga libro at class records sa sahig pero wala nang pakialam ang dalawa. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang mga hininga at ang pagkakadikit ng kanilang mga balat. Sa bawat haplos at halik, ibinuhos nila ang 2 taong pagtatago ng damdamin. Sa gabing iyon, sa loob ng tahimik at madilim na opisina ng unibersidad, may nangyari sa kanilang dalawa na nagbabago sa lahat. Ibinigay ni Macy ang lahat, umaasang sapat na yon para maramdaman ng binata na tunay ang nararamdaman niya.
Akala ni Macy iyon ang simula. Pero kinabukasan, pagpasok niya sa klase, ibang professor na ang sumalubong sa kanila. Nag-resign na si Sir Ethan kaninang umaga. Anunsyo ng dean. Walang sulat, walang paliwanag. Iyon na ang huling beses na nakita niya ang binata. At alam ni Macy na ginawa iyon ni Ethan upang layuan siya. Balik sa kasalukuyan. Macy, okay ka lang? Napabalik sa realidad si Macy nang tapikin siya ng HR manager. Kumurap-kurap siya at napalunok ng malalim. 2 taon na simula nang makagraduate siya. 3 taon na simula nang iwan siya nito sa universidad. Muli niyang tiningnan si Ethan na ngayon ay formal lang nakatayo sa harapan niya. Wala itong emosyon na parang hindi siya kilala. I'm Ethan, lead developer. Welcome to the team, Macy. I expect good outputs from you. Agad siya nitong tinalikuran at bumalik sa opisina nito na parang walang nangyari. Nako, ganyan talaga si Sir Ethan. Pagpasensyahan mo na. Natatawang saad ng HR manager. Ngunit halatang namula ang mukha nito sa pagkikinig sa guwapong binata. Napakagatlabi si Macy. Akala niya matagal nang nawala ang nararamdaman niya para sa lalaking iyon. Akala niya ibinaon na niya sa limot ang kalokohan at sakit na idinulot ng gabing iyon. Pero nang muli niya itong makita, naramdaman niya ang pamilyar na pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang mga damdaming inakala niyang naglaho na ay naroon pa rin pala. Naghihintay lamang na muling gisingin ng lalaki na nasa harapan niya ngayon. I want the IP integration completed by Thursday. Kung may bottleneck sa server side, erase nyo agad bago mag-Friday para hindi tayo madelay sa deployment. Umalingaw-ngaw ang seryoso at malalim na boses ni Ethan sa loob ng malawak na boardroom. Nakatayo ito sa unahan, formal na nakasuot ng itim na button-down shirt, habang nagsislide ng presentation sa malaking screen. 3 araw na ang nakalipas simula nang opisyal na pumasok si Macy bilang junior developer. At sa 3 araw na yon, nakita niyang walang nagbago kay Ethan. Isa pa rin itong napakagaling at maaasahang senior lead. Kahit ilang taon pa ang lumipas, si Ethan pa rin ang lalaking hindi niya maiwasang hangaan. Leo, ikaw ang bahala sa database optimization. At Macy, bahagyang napaigtad si Macy nang marinig ang pangalan niya. Nagdangat siya ng tingin at nagtama ang paningin nila. assist Leo with the payment getaway. Siguraduhin mong malinis ang codes nyo bago i-push sa repository. Understood? Noted po, Sir Ethan. Tumango ang ibang mga developers at bumalik sa pagsusulat ng notes. Pero ang atensyon ni Macy ay tuluyan nang nawala sa meeting. Sige, let's continue. May concerns ba kayo regarding my task dissemination? Nang ipatong ni Ethan ang kaliwang kamay nito sa ibabaw ng mesa para kumuha ng marker, napako ang paningin roon ni Macy. Walang singsing. Kumabog ng mabilis ang dibdib ng dalaga. Hindi ba natuloy ang kasal niya noon? O baka naman hiniwalayan na niya ang asawa niya? Napakaraming tanong sa isip niya hanggang sa matapos ang meeting at magdeklara si Ethan ng lunch break. Pumunta si Macy sa pantry para magtimpla ng kape. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid habang inaalala ang kamay ng binata. Nang biglang lumapit ang isa sa mga co-developers niyang si Carla. Macy! Kanina ka pa tahimik dyan ah. Lunch break na oh. Tara, sama ka sa amin nila Leo sa baba. Ayaw naming palagi kang nag-iisa rito.
Nang ipatong ni Ethan ang kaliwang kamay nito sa ibabaw ng mesa para kumuha ng marker, napako roon ang paningin ni Macy. Okay lang po ba talaga? Oo naman, halika na para mas makilala mo pa ang mga senior mo. Tara! Bukod sa maganda ang ideya ni Carla, nakita rin itong paraan ni Macy upang iwasan ang patuloy na pag-iisip kay Ethan. Tipid siyang umiti at tumango. Sige po, sasama ako. Isang sikat na casual dining restaurant malapit sa opisina ang pinili ng grupo ni na Carla. Habang hinihintay ang pagkain, napuno ng tawanan ang kanilang mesa. Cheers sa bago nating junior! Natatawang saad ni Leo, sabay taas ng kanyang iced tea. Believe talaga ako sa'yo, Macy. 3 araw ka pa lang pero kabisado mo na agad yung flow ng code base natin. Naayos mo agad yung naiwang spaghetti code ko sa module 3. Salamat Kuya Leo. Marami pa po akong kailangang matutunan. Sus, humble pa siya. Pero, seryoso. Mabuti na lang talaga dumating ka. Medyo gumaan yung trabaho namin. Kapag si Sir Ethan kasi ang nag-review ng codes ko, pakaramdam ko, ipapako ako sa krus eh. Sabay-sabay silang nagtawanan. Akmang iinom sana si Macy ng tubig nang biglang nahagip ng kanyang paningin ang labas ng glass window ng restaurant. Sa tapat mismo ng kalsada, nakita niya si Ethan nakakababa lamang ng kanyang sasakyan at seryosong naglalakad papasok sa isang high-end steakhouse. Hindi na malaya ni Macy na natulala na pala siya. Ang baso ng tubig ay nanatili sa ere habang nakasunod ang tingin niya sa labas. Huli ka! Macy, yung steakhouse ba yung tinitignan mo? O yung pumasok sa loob? Hala, hindi po Tinitignan ko lang po yung menu sa labas. Humalakhak naman si Leo at tinuro si Macy gamit ang tinidor. Huwag ka nang magkaila pa, Macy. Kanina pa kita napapansin sa boardroom eh. Akala mo siguro hindi ko nakita, no? Pasimple kang sumisilip sa kaliwang kamay ni Boss Ethan. Hinahanapan mo ng singsing, ano? Gusto nang maglaho ni Macy sa sobrang hiya dahil nabisto siya. Pero naisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon para alamin ang totoo nang hindi nagmumukhang stalker at nang hindi diretsahang tinatanong ang binata. Nagki-curious lang kasi ako eh. Ang seryoso kasi masyado ni Sir sa buhay. May asawa na po ba siya? Nagkatinginan sina Carla at Leo bago muling sabay na humalakhak. Asawa? Naku, Macy. Wala ngang girlfriend yun eh. Natatawang sagot ni Carla habang inilalapag ng waiter ang kanilang mga pagkain. Simula nang pumasok yan dito, puro code at kape lang yung inaatupag niya. Ni hindi nga namin alam kung magkakajowa pa yung senior natin na yun eh. Masyadong workaholic. Oo, totoo yun. Bihira yung magpakita ng interes sa babae. Tingnan mo nga si Miss Valerie, yung HR manager natin. Sobrang ganda, matalino at halatang patay na patay yan kay Sir Ethan. Nung isang araw, nagpadala pa yan ng mamahaling kape sa desk ni Sir. Tapos, anong nangyari? Ayun, nilapag lang ni Boss Ethan sa pantry para inumin nating lahat. Kaya kung may crush ka kay Sir, naku, paghandaan mo na yung heartbreak mo. Walang makakatipag sa pader niyang napakataas. Nagpatuloy pa sa pagbibiroan at pag-uusap ang mga kasama niya. Ngunit tahimik lamang na kumakain si Macy. Ang tanging nag-e-echo sa utak niya ay ang sinabi ng mga ito. Wala pang asawa at walang girlfriend. Napangiti si Macy habang nilalaro ang pagkain niya. Isang pasimpleng ngiti na puno ng panibagong pag-asa. Kung single ngayon si Ethan at hindi natuloy ang kasal na nabalitaan niya noon, ibig sabihin, meron siyang pagkakataon.
At kung iniisip ng mga katrabaho niya na walang nakakatibag sa pader ni Ethan, pues hindi pa nila nakikita kung paano mangulit ang isang katulad niya. 9:00 na ng gabi, tahimik na ang buong floor at patay na ang karamihan sa mga ilaw sa opisina. Ang tanging nagbibigay liwanag na lamang ay ang monitor sa cubicle ni Macy at ang ilaw mula sa glass office ni Ethan. Sinadya ni Macy na mag-overtime dahil ito na ang perpektong pagkakataon. Malalim siyang huminga, inayos ang kanyang damit at naglakad papunta sa opisina ni Ethan. Kumatok siya ng 2 beses bago dahan-dahang binuksan ang pinto. At sa loob, nakita niyang nakasubsob pa rin ang binata sa laptop nito. Suot ang anti-radiation glasses. Sir Ethan, pwede po bang makausap kayo sandali? Nag-angat ng tingin si Ethan. Ibinaba nito ang salamin at sumandal sa kanyang swivel chair. Kung tungkol do sa codes na pinapareview mo, bukas na natin pag-usapan. It's late, Macy. Umuwi ka na. Ay, hindi po ito tungkol sa trabaho, sir. Gusto ko po sanang humingi ng tawad. For what? Para sa ginawa ko po 3 years ago. Naging padalos-dalos po ako. Desperada. Gusto kong humingi ng pasensya kung nabastos ko man kayo noon. Pero Sir Ethan, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko. Gusto pa rin po kita hanggang ngayon. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Ethan. Walang gulat sa mukha nito. Tumayo siya, ipinasok ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang slacks at tinitigan ang dalaga. Macy, nasa office tayo at kahit wala tayo rito, ang sagot ko ay hindi pa rin magbabago. What happened 3 years ago should stay in the past. Isang pagkakamali ang gabing yon at hindi na dapat maulit. Bakit po ba ang hirap sa inyong magustuhan ako? May mali ba sa akin? Walang mali sa'yo, Macy. Nasa sitwasyon at kung gusto mo ng tapat na sagot para sa akin, you are like a poison. Lason? Oh, you are like a poison in my rationality. 3 taon nang nakakalipas, hinayaan kong sirain mo ang pag-iisip ko at kalimutan ko ang posisyon ko bilang guru mo. At hindi ko nahayaan pa na mangyari ulit yon. Ngayon, bilang senior mo, kailangan kong manatiling rasyonal. Parang sinampal lang napakalakas si Macy. Lason, ganoon pala ang tingin sa kanya ng lalaking minahal niya. Isang bagay na sumisira sa maayos nitong buhay. Isang lason. Unti-unting namulat si Macy sa realidad. Ang mga ilusyon at pantasyang binuo niya buong maghapon biglang gumuho. Tinitigan niya si Ethan at doon niya napagtanto na hanggang dito na lamang talaga siya. Kailangan niya nang umatras. Pilit niyang pinigil ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Naiintindihan ko po, Sir Ethan. Pasensya na po sa abala. Hindi na po mauulit. Mauuna na po ako. Mabilis na tumalikod si Macy at naglakad na palabas ng opisina. Iniwan niya ang binatang tahimik lang na nakatingin sa kanyang pag-alis. Matapos ang usapang iyon, nakatayo si Macy sa gilid ng madilim na kalsada, nag-aabang ng taxi. Malamig ang ihip ng hangin at panay ang singhot niya habang pilit na pinupunasan ang mga luhang tumakas sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, isang itim na SUV ang huminto sa mismong harapan niya. Bumaba ang bintana ng driver seat at bumungad ang seryosong mukha ni Ethan. Sakay na. Huwag na po, sir. Magta-taxi na lang po ako. Walang dadaang taxi rito ng gantong oras.
Sumakay ka na, Macy. Responsibilidad ko bilang senior mo na siguraduhin makauwi ng ligtas ang mga tao ko pagkatapos ng overtime hop-in. Dahil wala na siyang ibang choice at ayaw na rin niyang makipagtalo, tahimik na binuksan ni Macy ang pinto at sumakay na sa passenger seat. Binalot sila ng nakabibinging katahimikan sa buong biyahe. Walang nagsasalita. Wala man lang nagtangkang buksan ang radyo. Tanging ang ugong ng makina ang kanilang naririnig. Nakatingin lamang si Macy sa labas ng bintana, pilit na inilalayo ang sarili sa presensya ng binata. Nang malapit na sila sa kanto ng kanilang barangay, mabilis na nagsalita si Macy. "Dito na lang po sa gilid, sir, ng convenience store." Turo niya. Ayaw niyang makita ni Ethan ang masikip at madilim na eskinita papunta sa kanilang lumang inuupahang apartment. Hanggang dito na lang. Madilim pa yung daan papasok. Opo, malapit na lang po riyan yung bahay ko at may mga kakilala na po ako rito. Salamat po sa paghatid, sir. Ingat po kayo, Sir Ethan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang bumaba at naglakad palayo. Pinanood lamang siya ni Ethan bago tuluyang pinaharurot ang sasakyan paalis. Nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Ethan, doon lang huminga ng maluwag si Macy. Naglakad siya papasok sa isang madilim at masikip na eskinita hanggang sa makarating sa isang lumang pinto na gawa sa kahoy at yero. Pagbukas niya ng pinto, isang lumilipad na baso ang muntik nang tumama sa kanyang ulo. Nabasag ito sa pader. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ha? Napapikit si Macy sa gulat at takot. Nakaupo sa isang lumang sofa ang kanyang ama. Magulo ang buhok nito, mapula ang mga mata at amoy na amoy ang sangsang ng alak sa buong sala. Nakakalat ang mga bote ng gin sa sahig. Pa, nag-overtime po ako sa trabaho. Sasalubungin sana siya ng alaga niyang asong si Buster, pero natakot ito at nagtago sa ilalim ng mesa dahil sa sigaw ng kanyang ama. Bata pa lamang si Macy, lumaki na siyang nakikita kung paano saktan ng kanyang ama ang kanyang ina bago pa man ito nagkasakit at yumao. Kahit anong pilit at iyak ni Macy, naiwan na nila ang kanyang ama, hindi ito magawa ng ina niya dahil sa takot at bulag na pagmamahal. Hanggang sa mamatay ito sa sakit nang hindi nakakatakas sa miserableng buhay na yon. Mama, tumakas na po tayo rito sa bahay. Iwan na po natin si Papa. Minsang pagmamakaawa ni Macy sa kanyang ina noong high school pa lamang siya. Anak, hindi pwede. Saad ng kanyang ina na may pasapa sa gilid ng labi. Sanay na ako. Hinding-hindi ka pagbubuhatan ng ama mo ng kamay. Pangako yan. Mama, hindi naman po sarili ko yung iniisip ko lang eh. Awang-awa na po ako sa inyo. Kung aalis tayo, sino ang makakasama ng papa mo? Isa pa, gusto mo bang lumaki ng walang ama? Hindi makapaniwala si Macy. Dahil sa mga nakita at narinig niya sa murang edad na yon, nabuo sa isip niya ang isang mapait na paniniwala na ang lahat ng lalaki ay ganon, na ang pag-ibig ay isang patibong na mauuwi lamang sa pananakit at pagluha. Isinara niya ang kanyang puso, ngunit nagbago ang lahat noong third year college siya at nakilala niya si Ethan. Nakita niya rito ang kabaligtaran ng kanyang ama. Isang lalaking matalino, kalmado, may respeto at malinaw ang direksyon sa buhay. Kay Ethan niya naramdaman ang pag-asa na baka hindi lahat ng lalaki ay nananakit at baka may natitira pang totoong pag-ibig para sa kanya. Pero matapos ang direktang pagtanggi sa kanya ni Ethan kagabi, matapos itong tawagin siyang lason, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Macy.
Siguro nga, wala talagang totoong pag-ibig na nakalaan para sa kanya. Miss, sigurado ka bang okay ka lang dito? Parang hindi maganda yung pakiramdam mo. Nagising si Macy mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang nag-aalalang boses ng landlady. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit at lumang apartment na uupahan niya. Bit-bit ang isang lumang maleta at akay-akay sa tali ang aso niyang si Buster. Opo. Okay lang po ako. Kagabi, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ng kanyang ama na nauwi sa pananakit nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakinaya ang pananakit at mga mura. Kahit madaling araw, niligpit niya ang lahat ng damit niya at umalis kasama ang nag-iisang kakampi niya sa buhay, si Buster. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Pinagmasdan ng landlady ang mga pasa sa braso ni Macy at ang mga gaza na nakadikit sa pisngi nito kung saan siya nasampal at tumama sa kanto ng lamesa. Namumutla rin ang dalaga at halatang may mataas na lagnat. Gusto mo bang tulungan na kitang ipasok yung gamit mo? O kaya ibagtimpla kita ng gamot? Nako, ang init-init mo. Tignan mo. Hindi na po. Salamat. Kaya ko na po ang sarili ko. Ihatid ko lang po sa inyo tong deposit ko mamaya. Magpapahinga lang po kami. Nako, huwag na muna. Unahin mong ipatingin yung sarili mo sa ospital at bumili ng mga kakailanganin mo. Magpagaling ka muna, iha. Sige po, salamat. Pumasok na si Macy sa loob at isinara ang pinto. Iniwan ang nag-aalalang ginang sa labas. Pagod na pagod siyang sumandal sa pinto at unti-unting napadaos-dos, paupo sa sahig. Nilapitan siya ni Buster at dinilaan ang kanyang kamay. Tila nakikiramay sa sakit at lagnat na nararamdaman niya. Samantala, sa loob ng malawak na boardroom ng kumpanya, hindi pa man nagsisimula ang weekly meeting ay maingay na ang paligid. Teka, 3 araw na si Macy hindi pumapasok ah. Nagtatakang puna ni Carla habang umiinom ng kape. Kagabi nag-chat ako sa kanya. Di naman nagre-reply. Unreachable din yung phone niya. Baka naman nagkasakit lang. Kailangan ko pa naman sana yung tulong niya sa pag-fix ng module kanina. Napaka-reliable pa naman ng batang yun. Ano ka ba? Kung may sakit yun, syempre magsasabi yun sa atin. O kaya naman kay Sir Ethan. Pero wala eh. Nag-awol ba? Mukhang di naman ganoon si Macy. Ang saya-saya nga niya sa trabaho natin. Sa dulo ng mahabang mesa, tahimik na nakasubsob sa kanyang laptop si Ethan. Nagtatype siya ng mga codes, pero hindi mapagkakaila na narinig niya ang buong usapan. Tumigil ang mga daliri niya sa keyboard. Tama si Carla, hindi basta-bastang mag-aawol si Macy. 3 araw ngang hindi pumapasok ang dalaga, simula noong gabing ihatid niya ito at tanggihan ng deretsahan. Kumunot ang noo ni Ethan. Nagkasakit ba si Macy dahil sa lamig ng gabing yun? O dahil ba sa mga sinabi ko sa kanya sa opisina? May nangyari ba sa kanya habang naglalakad siya papunta sa bahay nila? Tanong niya sa sarili. Nang matapos ang trabaho ni Ethan kinahapunan, hindi niya napigilan ang matinding pag-aalala na unti-unting bumabalot sa kanyang sistema. Dala ang kanyang kotse, binagtas niya ang daan pabalik sa lugar kung saan niya huling binaba ang dalaga. Paparating na ang dilim nang iparada niya ang SUV sa gilid ng convenience store. Bumaba si Ethan at naglakad-lakad sa makipot at madilim na eskinita. Excuse me po. May kilala po ba kayong Macy rito? Ito po yung picture niya. Ipinakita ni Ethan ang isang litrato mula sa resume ni Macy. Napatigil ang matanda at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kaano-ano ka niya?
Senior po niya ako sa trabaho. 3 araw na po kasi siyang hindi pumapasok. Nako, kawawang bata. Wala na yon dito, iho. Wala na po. Saan po siya pumunta? Ay, 3 araw na siyang umalis. Madaling araw yun eh. Nag-away na naman sila ng walang hiya niyang tatay na lasenggo. Rinig na rinig ko hanggang dito yung sigaw at mga kalabog sa loob ng bahay nila. Paglabas ng bata, naku po, maraming pasa sa braso niya at may sugat pa sa muka. Mabuti nga at umalis na siya rito. Kawawa lang siya sa tatay niyang mapang-abuso. Nanlamig ang buong katawan ni Ethan. Halos hindi siya makahinga sa narinig. Abusadong tatay? Pasa? Sugat? Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw ni Macy na ihatid siya sa bahay nila? Alam niyo po ba kung saan siya pwedeng lumipat ng tirahan? Pasensya na iho pero hindi. Pero sana naman ay nasa mabuting lagay na yung batang yon. Sige po. Maraming salamat po. Bumalik si Ethan sa kanyang kotse. Gusto niyang suntukin ang manibela sa sobrang pagkabigo. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Macy. Wala siyang kahit anong impormasyon o emergency contact ng dalaga maliban sa address na binigay nito sa HR na ngayon ay wala na ring kwenta dahil lumipat na ito. Tumingin si Ethan sa cellphone niya. Wala siyang ibang naiisip na paraan. May iisang tao lang siyang kilala na may sapat na impluwensya at koneksyon para mahanap ang isang tao sa loob lamang ng ilang oras. Ang kanyang ama, ang lalaking 3 taon na niyang hindi kinakausap. Nanginginig ang mga daliri. Idinayal ni Ethan ang numero. Ilang ring lamang ay sinagot ito. Ethan, Dad, kailangan ko po ng tulong mo. Isang mapaklang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa telepono. Pagkatapos ng kahihiyang ginawa mo noon sa pamilya natin, noong kinansela mo ang kasal ninyo ni Jessica, ngayon, hihingi ka ng tulong sa akin. Matapos mong piniling maging isang simpleng employee kaysa patakbuhin ang negosyo natin. Naikuyom ni Ethan ang kanyang kamao. Hindi niya gustong tawagan ang kanyang ama. Ito ang huling taong gusto niyang hingian ng pabor, lalo na at ito ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang buhay na meron siya noon. Pero mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ni Macy. Ano bang nangyari? Tanong ng kanyang ama sa kabilang linya na tila hindi pa rin matiis ang sariling anak. May subordinate akong hindi na pumapasok at napagalaman kong binugbog siya ng kanyang ama. Gusto kong masigurong ligtas siya, kaya gusto ko siyang mahanap. Tumahimik ang kabilang linya. Napalunok naman ng sariling laway si Ethan. Please, Dad. Ikaw lang ang may kakayahang gumawa nito ng mabilis. Sige, ipapahanap ko siya sa mga private investigators ko. Ibibigay ko sa iyo yung address mamaya. Pero may kondisyon ako. Ano yun, Dad? Next week, umuwi ka rito sa mansyon para mag-dinner. Masyado nang nangunguli lang iyong ina. At baka oras na para pag-usapan ulit natin ang obligasyon mo sa pamilya. Maliwanag ba? Yes, Dad. Maliwanag. Next week pupunta ako dyan kapag mahanap ninyo ang subordinate ko. Pagkapatay ng tawag, sumandal si Ethan sa upuan ng sasakyan at huminga ng napakalalim. Hindi niya maunawaan ang sarili niya. Bakit siya umaabot sa ganitong punto? Nag-aalala ba siya dahil isa si Macy sa mga subordinates niya na may matinding potensyal sa trabaho? O dahil sa kabila ng lahat ng sinabi niya sa dalaga, hanggang ngayon, ang tunay na dahilan ng kanyang paglayo ay ang hindi niya maipaliwanag na nararamdaman para rito. Wala siyang sagot. Ang tanging hiling lamang ni Ethan ngayon, sana maging ligtas si Macy kung saan man ito naroroon. Kinabukasan, tumambad kay Ethan ang isang lumang gusali ng mga inuupahang apartment.
Hawak niya ang kanyang cellphone kung saan nakapaskil ang eksaktong address na ipinadala ng mga tauhan ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Ethan bago kumatok ng 3 beses sa pintuan. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-ikot ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad si Macy, nakasuot ng malaking t-shirt, magulo ang buhok at namumutla ang mga labi. Nang mag-angat ito ng tingin at makita kung sino ang nasa labas, nanlaki ang mga mata nito. Sir Ethan? Sa sobrang gulat at hiya, mabilis na itinulak ni Macy ang pinto para isara ito. Pero bago pa man tuluyang sumara ang kahoy na pinto, mabilis na naiharang ni Ethan ang kanyang braso at malaking kamay para ito ay pigilan. Macy, wait! Nang tuluyang bumukas ang pinto, hindi na iwasan ni Ethan na mapatitig sa itsura ng dalaga. Nakita niya ang malalaking pasa sa mga braso nito na hindi natakpan ng manggas ng t-shirt. Nakita rin niya ang buting gaza na nakadikit sa pisngi nito. Umigting ang panga ng binata. Pilit na pinipigilan ng galit na namumuo sa kanyang dibdib para sa ama ng dalaga. Dahil wala nang nagawa at nangihina na rin ang katawan, napabuntong hininga si Macy at umurong para patuluyin ang binata. Pasensya na po sa gulo, sir. Hindi ko po intensyong mag-absent ng walang paalam. Hindi yun ang mahalaga ngayon, Macy. Kumusta ng pakiramdam mo? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Naramdaman na lamang niya ang pamumuo ng kanyang luha dahil hindi niya alam na sa simpleng tanong na yon ay magiging emosyonal siya. Hindi na nakasagot si Macy nang biglang umikot ang kanyang paningin. Ang lagnat at pagod na ilang araw na niyang iniinda, tuluyan nang naningil. Macy! Naramdaman niya ang pagbagsak ng sariling katawan. Ang huling narinig niya ay ang malakas na pagtahol ng alaga niyang si Buster na tumakbo rin palapit sa kanya. At ang huling nakita niya ay ang mukha ni Ethan na puno ng matinding pag-aalala habang mabilis na lumalapit sa kanya. Nang muling imulat ni Macy ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang lambot ng sarili niyang unan. Nawala na ang matinding lamig sa kanyang katawan at may nakapatong na basang bimpo sa kanyang noo. Doggy, kumain ka ng marami. Marami akong biniling dog food para sa'yo. Lumingon si Macy sa pinanggagalingan ng boses na yon. Sa maliit na espasyo ng kanyang apartment, nakita niya si Ethan na nakatalikod at kalmadong naglalagay ng dog food sa mangkok ni Buster. Kinakawag pa ng aso ang buntot nito at halatang komportable agad sa binata. Tumayo si Ethan at naglakad patungo sa maliit na kusina para magsandok ng mainit na sopas mula sa kaldero. Nang lumingon ito papunta sa kama, napansin nitong gising na ang dalaga. Mabilis na umiwas ng tingin si Macy at hinila ang kumot hanggang sa kanyang baba. Nahihiya ako. Huwag mo akong tingnan, sir. Nahihiya po akong makita niyo ako sa gantong kalagayan. Naupo si Ethan sa gilid ng kama. Ibinaba nito ang tray na may lamang mangkok ng sopas, baso ng tubig at gamot sa maliit na side table. Walang dapat ikahiya sa bagay na hindi ikaw ang gumawa, Macy. Kainin mo na ito, tapos inumin mo yung gamot. Tahimik na kinuha ni Macy ang pagkain. Habang humihigop ng mainit na sabaw, muling nagsalita si Ethan. Pagkatapos mong gumaling, ipapatingin natin sa espesyalista yung sugat mo sa pisngi. Aayusin natin yan para makasiguro tayo na hindi mag-iiwan ng peklat. Napatigil si Macy sa pagkain. Tiningnan niya ang binata. Tahimik ito at hinihintay lang siyang matapos. Bakit hindi ka po nagtatanong? Anong ibig mong sabihin?
Nakita mo yung mga pasa ko, yung sugat ko, tapos hinimatay pa ako. Pero hindi mo tinatanong kung anong nangyari sa akin. Hindi mo ako kinukulit. It's not my position to pry, Macy. Buhay mo yan. At choice mo kung kailan ka magiging komportable na i-share sa akin yung mga nangyari. Kung gagawin mo yun, makikinig lang naman ako. Tinitigan ni Ethan ang dalaga sa mga mata. At sa pagkakataong ito, walang pader ng pagiging boss at empleyado. Ang tanging mahalaga lang sa akin ngayon ay ang gumaling ka. At may pangako mo sa akin na kailanman hindi ka na babalik pa sa poder ng tatay mo. Natigilan si Macy. Unti-unting nawala ang kaba sa kanyang dibdib at napalitan ito ng isang mainit at nakakapanatag na pakiramdam. Isang tipid at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isa yan sa mga rason kung bakit kita gusto eh. Nagulat si Ethan, pero sa halip na magalit o umiwas, nakita nitong iba ang ngiti ngayon ni Macy. Walang desperasyon, walang pamimilit, at walang pagiging agresibo para lamang gustuhin din siya pabalik. Isa lamang itong purong paghanga. Salamat po sa lahat, Sir Ethan. The best way to thank me is to recover completely and go back to work. Worried na rin sa'yo sina Carla at Leo. Marami ka pang codes na kailangang ma-review. Kahit talaga dito sa labas, ang higpit niyo pa rin, boss. Pero sa likod ng tawa niya, nakaramdam si Macy ng matinding pasasalamat. Pinagmasdan niya si Ethan na inaayos ang mga gamot sa mesa. Para kay Macy, tila naulit ang nakaraan. Sa pangalawang pagkakataon, dumating si Ethan sa buhay niya para maging liwanag sa gitna ng matinding dilim na kinasasadlakan niya. Katulad ng kung paano siya nito niligtas sa kalungkutan niya noong nasa kolehiyo pa lamang siya. Sa mga sumunod na araw, tila naging isang tahimik at payapang pahina ang buhay ni Macy. Araw-araw, pagkatapos ng office hours, dumidiretso si Ethan sa apartment ng dalaga. Walang palya itong nagdadala ng mga masusustansyang pagkain, mga bagong prutas at mga gamot. Kung minsan, inaabot na ito ng gabi sa pagtulong sa mga gawaing bahay na hindi kayang gawin ni Macy dahil sa panghihina ng katawan. Hindi mo na kailangang gawin yan, Sir Ethan. Nakakahiya na sa'yo. Nakaupo si Macy sa maliit na sofa sa sala habang umiinom ng tsaa. Sa hindi naman kalayuan, nasa kusina si Ethan, seryosong naghihiwa ng mga gulay para sa lulutuin nitong hapunan. Nakatupi ang manggas ng polo nito hanggang siko at maayos na nakasuot ang isang simpleng apron. Sa paanan ng binata, masayang nakaupo at naghihintay ng malalaglag na pagkain si Buster. Hindi naman komplikado itong niluluto ko. Ginisang gulay lang. Ginisang gulay lang, pero para kay Macy, hindi lamang ito isang simpleng gulay dahil luto ito ni Ethan para sa kanya. Sir Ethan, pwede bang tawagin na lang kitang Ethan kapag wala tayo sa trabaho? Napakagat si Macy sa kanyang labi. Malamang pagagalitan na naman siya ni Ethan. Handa naman siyang tanggapin ang muling pag-reject nito sa kanya. Pero okay lang. talaga? Pwede ba talaga o pinagbibigyan mo lang ako ngayon dahil sa kalagayan ko? Pwede nga. I can say na pwede na. Dahil mas close naman na tayo. Paanong close? Close friends. Aray naman. Humawak pa si Macy sa kanyang puso at umaaktong nasasaktan. Napailing lamang si Ethan at muling natawa. Alam mo, Ethan, madalas ka nang ngumiti nitong mga nakaraang araw. Nakakatuwang pagmasdan. Siguro nga, dahil hindi ko inaasahan na marami pala tayong pagkakatulad. Mukhang masyado rin akong istrikto noon. Narealize kong
Baka hindi ko na nabibigyan ng pagkakataon ng sarili ko na mapalapit sa kahit man lang sa mga subordinates ko sa work. Napangiti si Macy habang pinapanood ang tagpong iyon. Hindi niya kailanman inakalang makikita niya na magluluto sa loob ng inuupahan niyang apartment ang senior lead developer at ang kanyang long-time crush. Bakit ka nga ba kasi masyadong mahigpit sa sarili mo? Matanong ko lang, pwede mong hindi sagutin kung masyadong personal. Napatigil si Ethan sa ginagawa niya. Tila nag-alinlangan pa ang binata kung sasabihin ba niya. Pero sa huli, napagdesisyonan niyang buksan ang puso niya. Siguro, dahil masyado akong pressured sa kagustuhan na patunayan sa papa ko na tama ang pinili kong daan. 3 years ago, tulad ng pagkakaalam mo, ikakasal dapat ako dahil sa isang arranged marriage. Pero sumuway ako at sinabi kong ayokong manahin ng kumpanya kung ipagpipilitan kong ikasal ako sa babaeng di ko naman gusto. Hindi na tinuloy pa ni Ethan ang kanyang sinasabi, ngunit naiintindihan naman ito ni Macy. Ang taas na ng narating mo kahit wala yung tulong nila. Kaya para sa akin at sa amin ng mga katrabaho mo, nakaka-inspire ka at masaya kaming ang isang katulad mo ang senior namin. Nag-angat ng tingin si Ethan at nahuli si Macy na nakatitig sa kanya. Marahan namang ngumiti ang binata saka muling bumalik sa paghihiwa ng mga gulay. Masarap ba yung tsaa? Baka gusto mong dagdagan ko ng honey. Hindi na. Sakto lang. Maraming salamat talaga sa oras mo. Nakakahiya na nga yung abalang dulot ko eh. Hindi naman to abala. Kusa ko naman tong ginagawa dahil gusto ko. Naramdaman ni Macy ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ngunit ayaw niyang magpadala sa kilig at maging ilusyonada na naman. Baka mamaya, lapagan na naman siya ni Ethan ng mga salitang nagsasabing magkaibigan lamang sila. Makalipas ang isa pang linggo, tuluyan nang gumaling si Macy. Nawala na ang mga pasa sa kanyang braso at maayos nang naghihilom ang sugat sa pisngi niya. Handa na siyang bumalik sa trabaho. Papasok pa lamang siya sa glass doors ng opisina nang salubungin siya agad ng mga pamilyar at masisiglang boses. Welcome back, Macy! Nakangiting lumapit si Carla at niyakap siya ng mahigpit. Kasunod nito si Leo na may bitbit na kape at winagayway pa iyon sa kanya. Salamat Ate Carla, Kuya Leo. Pasensya na po kayo ha kung matagal akong nawala. Namiss ko po kayo. Naku, wala yon. Sabi nga ni Sir Ethan sa meeting nung isang araw, kumuha ka raw ng sick leave. Nag-alala kami, akala namin kung anong sakit ng malala yung dumapo sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Macy. Nagpapasalamat siyang itinago ni Ethan ang tunay na nangyari sa kanya. Habang nagkukwentuhan sila, bago magsimula ang morning huddle sa loob ng boardroom, masuyong tiningnan ni Carla ang mukha ni Macy. Pero alam mo, Macy, in fairness ha, para kang hindi galing sa sakit. In fact, parang mas nag-glow ka pa ngayon kaysa nung mga araw na nandito ka, noong mga nakaraan. Blooming ka ngayon, girl. Totoo yan. Siguro may nag-alaga sa'yo nang mabuti. Yung tipong special person na nagpupuyat para lamang bantayan ka. Namula ang mukha ni Macy sa panunukso ng dalawa. Akmang sasagot na sana ang dalaga nang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Ethan. Katulad ng dati, seryoso ito at formal ang tindig habang may hawak na tablet. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at makita si Macy sa loob ng silid, saglit itong natigilan. Tama po kayo. Meron ngang napaka-espesyal na taong nag-alaga sa akin. Habang sinasabi yon, hindi inalis ni Macy ang tingin niya kay Ethan. Sinalubong ni Ethan ang mga paningin niya at sa harap ng lahat ng naroon sa boardroom na walang kamalay-malay sa nangyayari,
Isang napakatipid ngunit napakatamis at eksplosibong ngiti ang iginawad ni Ethan para lamang kay Macy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya ang pagpasok niya ngayon sa trabaho ay simula ng isang panibago at mas magandang kabanata para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga linggo, naging mas magaan ang samahan ng buong team. Kung dati ay palaging nagkukulong si Ethan sa kanyang glass office tuwing lunch break, ngayon, normal na siyang nakikitang nakaupo sa iisang mesa kasama nina Macy, Carla at Leo. At higit sa lahat, kapansin-pansin ang unti-unting paglapit ng loob ni Ethan kay Macy. Madalas silang nag-uusap kahit hindi tungkol sa mga codes. Sabay silang nagkakape sa pantry at minsan pa nga pasimpleng ngumingiti ang binata sa dalaga sa gitna ng mga meetings. Isang Biyernes ng gabi, formal na nakaupo si Ethan sa mahabang hapagkainan sa loob ng malawak na dining area ng bahay ng kanyang mga magulang. "So, kumusta ang trabaho mo, anak?" Panimula ng mommy niya habang naghihiwa ng steak. "Hindi ka ba nahihirapan na walang kasama sa tinitirahan mo? Hindi ka ba nagkakasakit? Kapag nagkakasakit ka, sino ang nag-aalaga sa'yo?" Napangiti naman si Ethan sa magkakasunod na tanong ng mommy niya. Inabot niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan para pakalmahin. I'm fine, Mom. Okay na okay po ako. Sanay na po akong mag-isa at inaalagaan ko naman po ang sarili ko. Napatango ang kanyang mommy, ngunit ang kanyang amang nasa dulo ng mesa, seryosong nakatingin sa kanya. Masaya ka ba kung nasaan ka ngayon, Ethan? Nang marinig iyon ni Ethan, isang mukha agad ang pumasok sa isip niya. Kaya otomatiko siyang napangiti dahil doon. Opo, Dad. Masayang masaya po ako. Kung ganon, umuwi ka na rito. Namimiss ka na namin ng mami mo. At ipakilala mo sa amin kung sino man yung babaeng yan na nagpapangiti sa'yo ng ganyan. Dad, paano mo nalaman? Humalakhak ang kanyang ama. Tila nawala ang pagiging istrikto nito. Ethan, anak kita. Kilalang kilala kita. Saka ganyang-ganyan din yung itsura ko noon nung nililigawan ko ang mami mo. Halatang halata sa mga mata mo na in love ka. Natawa rin si Ethan at napapailing habang inaamin ang totoo. Ang kanyang ina ay napangiti rin habang pinagmamasdan siya. Hindi ko pa nga po alam kung paano ko siya kakausapin ng maayos tungkol rito. Ilang beses ko na kasi siyang nirecheck noon. Baka hindi na siya ngayon maniwala sa akin. Ay, alam ko yan, Han. Napapanood ko yan sa mga drama. Ganyan yung tinatawag nilang she fell first. He fell harder. Nakuhan, kung ano-ano na lang ang pinapanood mo. Hindi ba't binalaan na kitang huwag masyadong magbabad sa mga Korean drama? Tukso at tawanan ang pumuno sa hapagkainan. Habang pinapanood ni Ethan ang kanyang mga magulang na masayang nagtatawanan, nakaramdam siya ng matinding kapayapaan sa puso niya. Ito ang pamilyang matagal niyang iniwasan, pero ngayon unti-unti niyang nababawi. Pero sa gitna ng kwentuhan, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa niya. Nang makita niya ang pangalan ni Macy sa screen, agad siyang nag-excuse. Hello, Macy? Ethan! Agad na gumapang ang kaba sa dibdib ng binata nang marinig niya ang pag-iyak ng dalaga sa kabilang linya. Macy, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Si Buster, hindi ko siya mahanap. Pag-uwi ko, bukas yung pinto ng apartment. Umikot na ako rito sa buong kanto pero wala siya, Ethan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam ni Ethan kung gaano kahalaga si Buster sa dalaga.
Ito ang nag-iisang kasama nito sa buhay mula pa noon. Sige, stay there. Papunta na ako. Bumalik si Ethan sa dining room, humalik sa pisngi ng kanyang ina at humingi ng paumanhin sa kanyang ama dahil may emergency. Walang pag-aalinlangang pinaharurot ni Ethan ang kanyang sasakyan papunta sa inuupahan ni Macy. Nang makarating siya, nadatnan niya si Macy na nakatayo sa gilid ng kalsada, nanginginig sa ginaw at patuloy na umiiyak habang may hawak na flashlight. Agad niyang nilapitan ang dalaga at hinawakan sa balikat para pakalmahin. Macy, mahanap rin natin si Buster, okay? Sana nga, Ethan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag pati siya nawala sa akin. Halos 1 oras silang naglakad sa madilim na eskinita at nagtatanong sa mga kapitbahay at tinatawag ang pangalan ng aso. Ngunit lumalim na ang gabi at wala pa rin silang nakitang bakas ni Buster. Nang pabalik na sila sa apartment, tuluyan nang nanghina si Macy. Napasandal siya sa pader malapit sa pinto niya at umiyak ng umiyak. Wala na siya, Ethan. Baka kinuha na ng iba. Hindi pwede. Siya na lang yung pamilya ko. Hindi na nakatiis ang binata. Humakbang siya palapit at mahigpit na niyakap ang dalaga. Ibinabaon niya ang mukha ng dalaga sa kanyang malapad na dibdib habang hinahagod ang likod nito. I'm here, Macy. I'm here. Itutuloy ko ang paghahanap mamaya at bukas. Ipapahanap ko siya sa mga tao ng papa ko kung kinakailangan. Pero kailangan mo munang magpahinga ngayon. Baka magkasakit ka na naman. Salamat, Ethan. Muling niyakap ni Ethan si Macy. At habang nasa kalagitnaan ng mainit na yakap, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mga tahol iyon ni Buster. Mabilis na kumalas si Macy. Pareho silang lumingon ni Ethan sa kabilang dulo ng pasilyo. Mula sa madilim na sulok, naglalakad ang isang marumi at basang-basang aso habang kinakawag ang buntot nito habang papalapit sa kanila. Buster! Tili ni Macy. Mabilis na lumuhod para salubungin ang aso. Kahit puno ng putik, mahigpit niyang niyakap si Buster habang patuloy sa pag-iyak. Saan ka ba nagpunta? Akala ko iniwan mo na rin ako. Bad boy ka. Pinakaba mo ako ng sobra. Nakatayo lang sa likod si Ethan, napabuntong hininga sa sobrang relief. Hindi niya napigilang tumawa ng mahina nang makitang kinakagat pa ng aso ang laylayan ng damit ni Macy na tila naglalambing. Ayos, Buster. Pati ako pinakaba mo. Pinag-alala mo ng sobrang mami mo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Matapos ang madramang tagpo, pumasok sila sa loob. Pinayuhan ni Ethan si Macy na paliguan agad si Buster dahil sa maraming putik sa katawan nito. Habang siya naman ay naglinis ng mga kalat na tinabig kanina ng aso sa sala. Nang makapag-ayos na si Macy ng kanyang sarili, lumabas na ito ng banyo habang pinupunasan ang buhok niya. Nakita niya si Ethan na nakatayo malapit sa pinto. Bit-bit ang car case nito at handa nang umuwi. Aalis ka na? Oh, ligtas na kayo ni Buster. Kaya kailangan ko na rin umuwi para makapagpahinga ka na. Tinitigan ni Macy ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking palaging nariyan kapag kailangan niya ng tulong. Ang lalaking kahit anong pag-iwas ang gawin, bumabalik pa rin para iligtas siya. Ethan, maraming salamat. Hindi lang dahil kay Buster, kundi sa lahat. Wala yun, Macy. Napakaliit na bagay. Hindi yun maliit na bagay lang, Ethan.
Humakbang papalapit si Macy hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga sapatos. Tumingala siya at tiningnan ang binata sa mga mata. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa sa magulo kong buhay. Salamat dahil tuwing pakiramdam ko, nasa pinakamadilim na akong parte ng mundo ko. Palagi kang nariyan para magbigay ng liwanag. At salamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako naniwala pa rin sa pag-ibig, kahit na napakagulo ng mundong pinanggalingan ko. Natigilan si Ethan. Ang lahat ng pader at katuwirang tinatayo niya sa loob ng maraming taon, tuluyan ng gumuho sa harapan ng mga matang iyon. Ang lason na noon ay pilit niyang iniiwasan ang siya palang natatanging lunas na hinahanap niya. Macy, patawarin mo ako sa gagawin ko. Walang pag-aalinlangang inangkin ni Ethan ang mga labi ni Macy. Hindi na ito isang nakaw na halik, katulad noong nasa kolehiyo ang dalaga. Ang halik ni Ethan, puno ng pananabik, ng init at ng matinding emosyon na matagal na nitong ikinulong. Ibinuka ni Macy ang kanyang mga labi, tumutugon ng may kaparehong desperasyon, habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa batok ng binata. Hinapit ni Ethan ng mahigpit si Macy sa bewang at itinulak ito ng marahan papasok sa nakabukas na pinto ng kuwarto nito. Nang maramdaman ni Macy ang paglapat ng kanyang likod sa pader ng kuwarto, mas naging mapusok ang kanilang mga halikan. Hinagkan ni Ethan ang kanyang panga pababa sa kanyang leeg habang nagiiwan ng maiinit at nakakapasong haplos na nagpapabilis sa kanyang bawat paghinga. Ang mga kamay ni Ethan tila may sariling isip na gumagapang sa ilalim ng kanyang damit. Hinahaplos ang balat niya ng may pag-aangkin na nagpakuryente sa kanyang buong pagkatao. Ethan, Patawarin mo ako kung ilang beses kitang itinulak palayo, Macy. But this time, wala nang atrasan. Mahal kita, Macy. Natigil si Macy nang marinig ang mga salitang iyon. Bahagya siyang naluha sa sayang hindi niya maipaliwanag bago muling siniil si Ethan ng halik. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na kwartong iyon, tuluyang gumuho ang pader na pumipigil sa kanilang pagitan. Habang ramdam ang init ng isa't isa, alam nilang simula sa gabing iyon, tuluyan ang magsisimula ang isang bagong yugto ng kanilang kwento. Matapos ang gabing iyon kung saan tuluyan nilang binaba ang kanilang mga pader, naging magaan at puno ng kulay ang bawat araw para kina Macy at Ethan. Sa loob ng opisina, napanatili nila ang pagiging profesional bilang senior and junior developer. Pero hindi nakaligtas kina Carla at Leo ang mga palihim ng ngitian at matatamis na sulyapan nila sa pantry o sa loob ng boardroom. Nang tuluyang maging opisyal ang kanilang relasyon, hindi na sila nagdago. Higit pa rito, tinulungan ni Ethan si Macy na tuluyang makawala sa anino ng kanyang abusadong ama. At sinigurong kailanman hindi na siya malalapitan o masasaktan pa nito. Macy, bakit tulala ka? Bigla ko lang kasing naalala si Papa. Marahang niyakap ni Ethan si Macy. Magkasama nilang tinitigan ang walang hanggang kalangitan na puno ng mga bituin. Alam mo, Ethan, kahit na ang dami na niyang kasalanang nagawa sa akin, sa amin ni Mama, naiinis ako sa sarili ko dahil nakakaramdam pa rin ako ng awa sa kanya. Patunay lang yan na napakabuti mong tao, Macy. Pero hindi lahat ng tao, kahit pamilya natin ay dapat lagi nating patawarin. Hindi lamang dahil kadugo natin sila. Kailangan din nilang matuto sa mga pagkakamali nila. At ikaw, binigyan mo ng ganoong pagkakataon ng papa mo. Kahit na dapat nakakulong na siya ngayon. Napangiti na lamang si Macy
habang nakatitig kay Ethan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Macy na ligtas siya. Pagkalipas ng 2 taon, "Aba, nag-abala pa kayo talaga ha." Nakaupo si Macy sa malambot na carpet sa gitna ng malawak na sala. Nakapatong sa isang maliit na center table ang isang paborito niyang chocolate cake na may nakasinding kandila. Isang malalim at madamdaming acoustic ballad ang marahang tumutugtog sa speaker, nagbibigay ng napakakalmadong atmosphere sa paligid. Sa kanyang paanan, masayang nakahiga si Buster habang pinapakinggan ang pagkanta ni Ethan ng happy birthday song para kay Macy. Make a wish, Macy. Ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Wala na siyang ibang mahihiling pa, kaya tahimik na lang siyang nagpasalamat sa itaas bago dahan-dahang hinipan ang kandila. Pagdilat niya, hindi niya napigilan ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mata. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at pinagmasdan ang isang simple ngunit napakagandang diamond engagement ring na kumikinang sa kanyang daliri. Ang tanda ng pangako sa kanya ni Ethan. Macy, anong hiniling mo? Secret. Naramdaman ni Ethan ang paghikbi ng dalaga. Mabilis itong kumalas sa pagkakayakap at nag-aalalang humarap sa kanya. Pinunasan ni Ethan ang mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang hinlalaki. Hey, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Ayaw mo ba nung cake? Tears of joy to, Ethan. Naalala ko lang kasi lahat ng pinagdaanan ko habang lumalaki ako. Yung mga gabi na umiiyak ako sa takot. Yung pagkawala ni Mama. Yung pakiramdam na mag-isa lang ako sa mundo. Akala ko hanggang doon na lang yun yung buhay ko. Nawala nung magandang mangyayari. Na walang patutunguhan. Hinapluwas ni Macy ang pisngi ni Ethan habang ang puso niya umaapaw sa matinding pagmamahal. Pero ngayon, parang bumaliktad na yung mundo. May trabaho na ako. Kasama ko pa rin si Buster. At higit sa lahat malapit na akong maikasal sa lalaking pangarap ko lang noon. You deserve all the happiness in this world, Macy. Tapos ng masasakit na araw mo, ipinapangako ko, sisiguraduhin ko na araw-araw kang gigising na nakangiti. Hinding-hindi kita iiwan na mag-isa rito. Ako, si Buster, at ang mga taong nagmamahal ng totoo sa'yo. Lagi kaming nasa iyong tabi. Pangako? Pangako yan. Kahit saan mo pa gustong pumunta, pagkatapos ng kasal natin, dadalhin kita. Saan mo ba gustong mag-honeymoon? Future misis ko. Balita ko maganda raw sa Switzerland o kaya naman sa Bali. Pero masyadong mahal ata dun May sapat na ipon naman ako para dyan. Kaya don't worry. O paano? Switzerland na ba? Napatitig si Macy kay Ethan habang nag-iisip. Sa totoo lamang, kahit saang lupalop ng mundo, magiging masaya siya kung si Ethan ang kasama niya. Pero kung talagang siya ang tatanungin, gusto kong pumunta tayo sa Europe, Ethan. Gusto kong maglakad tayo sa mga tahimik na kalsada roon at makita yung magagandang arkitektura ng magkasama. Kung ganon sa Europe na, kahit saan pa yan, basta gusto ng misis ko, gusto ko na rin. Napatahol ng mahina si Buster mula sa sahig at tila sumasang-ayon sa usapan nilang dalawa. Sabay na humalakhak sina Macy at Ethan at lumuhod upang makipaglaro kay Buster. Ayos, ikaw talaga, Buster. Don't worry, sasama ka sa amin. Pinapaasikaso ko na rin ang mga papeles mo. Talaga? Pwede nating sama si Buster? Oo naman. Alam kong mag-e-enjoy ka
kapag naroon ang best friend mo. Salamat, Ethan. Salamat. Napayakap si Macy ng mahigpit kay Ethan habang muling nagpipigil ng pag-iyak. Iniangat ni Ethan ang mukha ni Macy at dahan-dahang inangkin ang mga labi nito. Isang matamis, malalim at nangangakong halik. Sa gabing iyon, sa gitna ng musika at sa init ng mga bisig ni Ethan, alam ni Macy na nahanap na niya ang daan para sa kanyang tunay na happy ending. Matapos ang kanilang kasal, hindi na muna nag-focus sina Macy at Ethan sa pagbuo ng pamilya. Pinili nilang sulitin ang mga unang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Naglibot sila sa iba't ibang bansa at bumuo ng napakaraming masasayang alaala nang silang dalawa lang muna, kasama si Buster. Sa loob ng 5 taon, naging matatag at mapayapa ang kanilang buhay. At nang tuluyan na nilang nakamit ang lahat ng pangarap nila para sa isa't isa, doon na dumating ang pinakamagandang biyayang bumuo sa kanilang pamilya. Hi there, my little princess. Did you know that your mommy is the strongest and most beautiful woman I know? Nakasandal si Macy sa hamba ng pinto ng nursery room habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Nakatayo si Ethan malapit sa bintana kung saan pumapasok ang malambot na sikat ng araw. Karga-karga nito sa matitipuno nitong braso ang kanilang 3 buwang gulang na anak na babae. Dahan-dahang dinuduyan ni Ethan ang sanggol habang patuloy itong kinakausap sa isang napakalamig